At ito ang mga asawa ni David. Ang una ay si Michal na anak ni Saul, hindi sila nagkaanak nito dahil baog si Michal. Ang pangalawa ay si Abigail, ang anak nila ay si Daniel na pangalawang anak ni David. Ang pangatlo ay si Ahinoam, ang anak nila ay si Amnon na panganay na anak ni David. Ang pang-apat na asawa ni David ay si Maaka, ang anak nila ay si Tamar na pangatlo na anak at si Absalom na pang-apat na anak. Ang panglimang asawa niya ay si Hagith. Ang anak nila ay si Adonijah na panglima. Si Abital naman ang pang-anim na asawa niya at ang anak nila ay si Shephatiah. Si Eglah ang pang-pitong asawa ni David at ang anak nila ay si Ithrim. Ang pang-walong asawa ni David ay si Bathsheba. Ang unang panganay nila ay nalaglag dahil nangalunya si David dahil may asawa itong si Bathsheba. At nagkaroon sila ng apat na anak na sina Solomon, Shammua, Shobab at Nathan. Si Amnon ay nagkagusto kay Tamar na kanyang kapatid sa ama at ni-rape niya ito. Si Amnon ay pinatay ni Absalom dahil sa pag-rape niya sa kanyang kapatid na si Tamar. Si David ay may 10 mga babae. Ang paghahari ni David ay walang mga kapintasan. Subalit, nangalunya siya kay Bathsheba, ang asawa ni Uriah na Hittite, at upang pagtakpan ang kanyang mga ginawa, isinaayos niya ang kamatayan ni Uriah. Nang harapin ni Propeta Nathan si David tungkol sa kanyang mga kasalanan, taimtim siyang nagsisi at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Sa panahon ng kanyang paghahari, pinalawak ni David ang teritoryo ng Israel at tinalo ang marami sa mga kaaway nito na nagtatag ng isang yugto ng relatibong kapayapaan at kasaganaan. Naghari si David sa buong Israel sa loob ng 40 years, 7 years sa Hebron at 33 years sa Jerusalem nang siya ay 37 years old. Ang Diyos ay gumawa ng isang espesyal na kasunduan kay David, na nangangako na ang kanyang mga inapo ay palaging uupo sa trono ng Israel. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay bilang isang hari, hinarap ni David ang mga hamon sa loob ng kanyang pamilya. Ang kanyang anak na si Absalom ay nagsagawa ng isang paghihimagsik laban sa kanya na naghahangad na agawin ang trono. Ito ay humantong sa isang makabagbag damdaming labanan dahil kinailangan ni David na harapin ang kanyang anak sa labanan. Sa kabila ng pagmamahal niya kay Absalom, natalo ng mga puwersa ni David ang mga rebelde na nagresulta sa pagkamatay ni Absalom. Namatay si David dahil sa katandaan noong 970 BC sa edad na 70 matapos ang pamamahala sa Israel sa loob ng 40 years. Ano nga ba ang matututunan natin sa kwento ni David? Bakit nga ba nahulog sa kasalanan si King David? Sabi sa 2 Samuel chapter 11 verse 2. Isang hapon bumangon si David at naglakad-lakad sa patag na bubungan ng palasyo. Habang nakatingin siya sa ibaba, may nakita siyang isang magandang babaeng naliligo. Ano napansin mo, kaibigan? Si David ay naglakad-lakad, nang tumingin siya sa ibaba ay may nakita siyang magandang babae na naliligo. Imbis na takbuhan niya ito ay tinitigan pa niya. Si Bathsheba ay may asawa na si Uriah. Si Bathsheba ay napakaganda sa paningin at nabighani siya sa babae at feeling niya ay masasatisfy ang katawan niya pag natikman niya ito. Isa ito sa mga ginamit na patibong ni Satanas para mahulog ang tao sa kasalanan. Pumasok sa kanya ang lust of the eyes. Ganito din ang ginawa ni Satan kay Jesus nang siya ay tinukso doon sa ilang. Nang pinakita ni Satan kay Jesus ang lahat ng kaharian dito sa mundo. At ang sabi niya ay pag sumamba ka sa akin, ay ibibigay ko ang lahat ng yan. Sabi sa Matthew chapter 4 verse 8. Pagkatapos, dinala pa siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok, at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo, at ang kayamanan, at kadakilaan ng mga ito. Ano napansin mo, kaibigan? Pinakita muna ni Satan ang kagandahan sa paningin. Ganon din ang gagawin ni Satan sa atin. Ipapakita niya muna kung ano ang mga magaganda sa paningin o masasarap sa paningin. Subalit lagi nating tandaan na may patibong si Satan na ginagawa. Hindi lahat ng maganda o masarap ay makakabuti o tama, tulad ng ginawa kay Haring David. Ipapakita sa iyo ni Satan ang kagandahan, subalit ang nasa likod nito ay kapahamakan. Ang sunod na ginawa ni David ay gusto niyang tikman o masex ang babae. At dito pumasok ang lust of the flesh ni David. Ang lust of the flesh ay hindi lang patungkol sa sex, kundi sa mga pagkain din tulad ng ginawa nila Eva at Adan nang kumain sila ng prutas. Heto naman ang satisfaction na hinahanap ng ating katawan kung saan nasasarapan ang laman natin. Nung nakita ni David ang babae ay pwedeng sumagi sa isip niya na mukhang masarap ito at mukhang masasatisfy ako nito. So dito na papasok ang lust of the flesh, kung paano mo isasatisfy yung katawan mo. Sabi sa Matthew chapter 4 verse 2-3. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 days at 40 nights, kaya nagutom siya.
Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Alam ni Satan na gutom si Jesus, so tinukso niya ito na gawing tinapay ang bato dahil ang makakapag-satisfy sa atin pag gutom ay ang pagkain. Dahil dun dinamit ito ni Satan para tuksuhin si Jesus. At isa din sa madalas na maraming nahuhulog sa kasalanan ay sa pamamagitan ng sex. Ulitin ko lang na hindi masama ang sex, subalit kung gagamitin mo ito sa masama ay mapapahamak ka. Halimbawa na may asawa ka na, at gagawin mo pa to sa ibang tao ay kasalanan na ito. At kung wala ka pang asawa, at nakikipag-sex ka na ay mali na din ito. Isa din ito sa mga ginagamit ni Satan para mahulog sa kasalanan ang tao, dahil ang sex ay masasatisfy ang katawan natin. Paano nga ba natin maiiwasan ang tukso o temptation na binibigay ni Satanas? Gayahin natin kung ano at paano ang ginawa ng Panginoong Hesus nung siya ay tinukso ni Satan. Ang sabi sa Matthew chapter 4 verse 4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ano napansin mo kaibigan? Every time na tinutukso si Jesus ay ang lagi niyang sinasabi ay nasusulat o it is written. Sinasabi niya kung ano ang nakasulat doon sa salita ng Diyos. Ang pinakapanlaban natin kay Satan ay ang salita ng Diyos, ang mga nakasulat sa Biblia. Magbasa tayo palagi at humingi tayo ng gabay ng Holy Spirit para mabigyan tayo ng karunungan at malagpasan natin ang lahat ng tukso na darating sa atin. Manampalataya ka lang tulad ng ginawa ni David nang nilabanan niya ang higante sa paningin, ngunit maliit sa pananampalataya. Lagi lang tayo mag-focus sa Diyos. Huwag ka mag-focus sa mundong ito, dahil kapag nakafocus ka sa mundong ito ay mataas ang chance na ikaw ay mahulog sa temptation. Sa Panginoong Hesus ka lang tumingin. Maraming salamat at God bless.